Kung ikaw ay may anak, tingnan mo itong 5 strong signs na kung saan siya ay maaaring insulin resistant na. At kapag nangyari ito, hindi na nagiging efficient ang ating cells sa paggamit ng glucose bilang source of energy. Ang number 1 ay excessive weight gain, lalo na dun sa abdominal fat. Yung insulin resistance, yun ay often associated with weight gain, particularly around abdominal area. That is because ini-store na ng katawan ang ating excess calories, excess sugar as fat kapag nag-struggle na ang katawan sa paggamit ng energy efficiently. Ang pangalawa ay yung tinatawag na acanthosis nigricans. In Tagalog, yun yung maiitim na yung mga batok, yung may mga velvety patches na sa skin, tapos parang may gilay-gilay or parang kulukulubot na yung body folds. Makikita mo nga yun sa neck, armpits, groin, singit-singit. Yun ay malinaw na sign ng insulin resistance kasi ang skin tissues natin ay naapektuhan kapag elevated ang blood sugar level. And then number 3, kapag palaging gutom. Dahil nga hindi normal ang metabolism kapag ka-insulin resistant, ang nangyayari, yung ating tinatawag na hormone na responsible para sa hunger ay laging mataas, samantalang yung responsible naman sa pagkabusog ay laging shutdown. So, ibig sabihin nun, hindi na-access ng katawan yung talagang stored fat niya para magamit as energy. Kaya ang nangyayari, mayat-maya siya'y gutom, nakalak kasi siya, so hindi siya na-open. Kaya ang nangyayari, mayat-maya siya'y kakain. And then number 4 is laging pagod, fatigue. Gusto lagi ng bata nakahilata, tulog. Kasi kapag meron kang insulin resistant, yung persistent feeling of tiredness at low energy ay lagi mong mararamdaman. That is because yung katawan natin hindi efficiently nako-convert yung glucose into usable energy. And then number 5, masakit ang ulo. Kapag merong insulin resistant, lagi nakaka-experience ng headache kasi nga, ayun ay connected sa fluctuating blood sugar level. Senyales ng metabolic dysfunction, which is insulin resistance. Kaya paalala po sa mga magulang, pag nakita nyo na po yung mga senyales na yon, it's about time, tanungin nyo na yung sarili nyo, are you doing the right thing when it comes to pagpapakain ng anak ninyo, yung lifestyle niya, eating lifestyle niya. Kasi po, ang diabetes, hindi naman pang matanda lang ngayon. Dahil ang diabetes ay 80% food issue, food-related ang cause. Hindi siya talaga tinatawag na hereditary or yung tinatawag na genetic disease. So, it's about time na tingnan natin, let's pay attention to ano ba talaga yung kinakain ng anak natin na nagko-contribute dun sa kanyang issue.